Mga kababayan, marami na po ngayon ang iniimbitahan ng ICI. Karamihan po sa kanila, mga congressman na. At isa po sa mga naimbitahan, ang anak ng dating Pangulo na si Pulong Duterte. Alam niyo mga kababayan, very controversial po ito. Marami po talagang nag-aabang dito dahil aware po tayo sa 51 billion na nailagak o naibigay sa kanyang distrito during the time of his father, mga kababayan. Pero ang balita na hindi daw po siya sisipot. Iisnab po niya ang imbitasyon ng ICI sa kanya, mga kababayan. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kababayan, mukhang takot. Mukhang ang palalabasin na naman nila, mga kababayan, ay hindi patas ang investigasyon kung Duterte ang nasasangkot or pinapatawag. Siguradong yan po ang kanilang palalabasin dyan na naratibo na hindi patas kaya ayaw niyang sumipot, mga kababayan. Mga kababayan, mukhang guilty itong si Congressman Pulong Duterte kaya ayaw po niyang sumipot. Alam niyo po, kung wala po tayong kinatatakutan, kung malinis ang ating konsensya, abay kayang-kaya nating dumalo. Dahil, malinis naman ang ating conscience. Pero siya po, ngayon pa lang sinabi na niya na hindi siya dadalo sa imbitasyon ng ICI sa kanya. Kaya, mga kababayan, alam na this. Alam na po natin yan na guilty. Takot po yan. Dahil tatanungin po siya sa napakalaking pondo na inilagak sa kanyang distrito. Sabi nga ni Senator Panfilo Lacson, masyadong malaki ito para sa isang distrito. Nakakalunod naman, sobra. Nakakalunod naman pang flood control at infrastructure projects. Nakakalunod. Congressman Pulong Duterte, kung talagang malinis ka, humarap ka. Kung wala kang tinatago, humarap ka. Harapin mo ang mag-iimbestiga ang ICI, ang committee na ito para magpaliwanag. Pero kung ngayon pa lang, umiiwas ka na, ayaw mong sumipot, anong magiging konklusyon ng taong bayan na ikaw ay may tinatago at ikaw ay guilty? Yan, mga kababayan. Kaya, actually po, ini-expect na po natin yan na hindi po sisipot yung mga yan at sasabihin nilang hindi patas dahil ang ICI ay kumbaga tinalaga ni Marcos, yan po ang sasabihin nila. Pero alam naman po natin na ito ay independent, walang pakialam dito. Ang Malacanang, this is an independent body, mga kababayan. Pero yan, ang mga naratibo ng mga Duterte at mga kaalyado, yan po ang pinagsasabi nila na ito ay kay Marcos, kontrolado yan ni Marcos. Yung mga yan ang kanila pong mga naratibo, ang kanilang mga linyahan na sila daw po ay pinipersecute. Iyan. Pero ang katotohanan, mga kababayan, meron po silang nagawang kasalanan kaya dapat sila magpaliwanag sa taong bayan. Yan. So, kung titignan po natin mga kaalyado ng mga Duterte, puro po mga nagtatago, may mga kaso. Sila Tebes, sila Roque, puro po mga nagtatago, sila Saldico, mga kababayan, mga tao ng Duterte. Iisa-isahin po sila na hahabulin ng taong bayan, mga kababayan. Dapat po silang managot at ang pinakamalaki dyan na isda, walang iba kundi ang ating Vice Presidente. At alam ko, darating ang araw na yan na siya mismo ay haharap sa korte. Sa hukuman, marami po siyang kaso. At alam ko rin, darating ang araw
na makukulong ang ating Vice Presidente sa mga hindi maipaliwanag, mga nakakalulang confidential funds at iba pa, mga kababayan. Ito lang po muna, maigsi lang po itong komento at reaksyon sa hindi pagsipot or hindi pagdalo ni Congressman Pulong sa invitasyon ng ICI. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe po sa aking maliit na YouTube channel. Marami pong salamat.